Hindi niya alam kung ano ang iisipin at gagawin nang sabihin iyon sa kanya ni Sebastian. Saglit pa siyang natulala bago dahan-dahang itinuro ang sarili. Ako? Maang niyang tanong. Umigting ang panga nito at parang mapuputulan ng pasensya dahil ilang minuto ba naman siyang nakatanga lang at hindi pa rin makapaniwala. Yes, you. Nagtitimpo pa nitong sagot. Mag-aabang na lang ako ng sasakyan. Hindi mo na kailangan mag-abala. Pagmamatigas niya, it's late. Wala nang sasakyang dadaan ng ganitong oras. Mariin at malamig nitong sagot. Mukhang hindi siya titigilan hanggat hindi siya sumasang-ayon sa gusto nitong mangyari. Bumuntong hininga siya at hindi nakipagtalo pa. Wala na rin naman siyang magagawa. Isa pa, ayaw niyang hintayin si Jim doon dahil alam niyang babalikan pa siya nito. Hindi maganda ang naging pagtatalo nila kaya mas maigting kay Sebastian na lamang siya makisabay kahit ngayon lang. Itinuro niya kung saan ang kanyang address kahit hindi pa naman ito nagtatanong. Habang nasa biyahe sila ay nakatahimik lang siya at tanging sa daan lang nakatingin. Naiilang siya sa maliit na espasyo para sa kanilang dalawa. Isama pa ang malindi niyang puso na grabe ang pagkabog para sa binata. Napakislot siya sa kinuupuan nang mag-ring ang kanyang cellphone dahil sa isang tawag. Kinuha niya iyon sa sling bag at walang alinlangang sinagot nang makitang nanay niya ang tumatawag. Hello, Nay? Pauwi ka na ba? Kanina pa iyak ng iyak ang anak mo. Hindi makatulog. Nandito kami sa labas ng bahay. Inaabangan ka. Nanlaki ang mata niya at nataranta. Hindi maaaring makita ang mag-ama. Pumasok na lang kayo. Malapit na ako. Tarantang wika niya habang pasulyap-sulyap ng tingin sa kanya ang binata. Ayaw ng anak mo. Problemado namang sabi ng nanay niya. Sige na, mag-iingat ka. Sabay patay nito ng tawag. Napakamot siya ng ulo at hindi na iwasang pansinin si Sebastian ang pagiging problemado niya. May nangyari ba? Saglit siya nitong binalingan ng tingin at ibinalik kaagad ang tingin sa kasada dahil sa pagmamaneho. Haha, wala naman. Ilang siyang tumawa at pasimpleng pinunasan ang nagpapawiss na mga kamay. Tungkol ba sa anak mo? Bakit ka iniwan doon ng asawa mo? Mapait nitong tanong. Bahagaya siyang nagulat sa sinabi nito. Sama pa ang pagkapit nito ng mahigpit sa steering wheel. Nanlamig ang kalamnan niya at halos hindi siya makatingin sa binata. Kung iisipin kasi ay mukha talaga silang isang masayang pamilya noong magkita sila sa isang pamilihan. Kaya inakala siguro nitong anak nilang dalawa ni Tommy si Mateo. Hindi niya alam kung makahinga ba siya ng maluwag o malulumo dahil bigo itong malhalata ang pagkakahawig sa sariling anak. Or if I'm not mistaken, you live in a partner. But maybe your boyfriend? Malamig itong sabi habang kunot noong nakatingin sa daan na para bang ito ang kaaway. May karapatan naman siyang hindi sagutin ang tanong nito, di ba? Dahil hindi naman sila makaibigan o ano paman. One night stand at bayaran lang ang nangyari sa kanilang dalawa noon. Kaya kailangan niyang tumupad sa pagkasunduan nila. Hindi naman ako obligadong sagutin ang tanong mo, hindi ba? Matapang niyang tanong. Right. Di masyado nitong tugon at hindi na muling nagsalita. Dito mo na lang ako ibaba. Utos niya nang marating nila ang street ng kanyang address. Pinili niya talaga na medyo malayo sa bahay nila dahil ayaw niya makita ang mag-ama. Are you sure? Medyo madilim pa naman sa banda rito. Oo, salamat. Dali-dali siyang bumaba at hinintay ang pag-alis nito bago siya naglakad patungo sa bahay nila. At doon ay nakita niya ang kanyang nanay at si Mateo na matiyagang naghihintay sa kanya. Mabilis siyang sinugod ni Mateo ng yakap. Tuwang-tuwa ang bata sa pagdarating niya at ilang saglit lang ay nakatulog na ito sa balikat niya dahil sa kaiiyak. Kinaumagahan ay maaga siyang nagising para maghanda ng almusal. Mahimbing pa rin ang tulog ng bata samantalang ang nanay niya ay nakagising at nagtitimpla ng kape.
Nag-away kayo ni Timothy? Nagulat siya sa tanong ng kanyang ina, ngunit hindi niya ito pinapahalata. Hindi naman iyon malalaman ng nanay kung hindi nagsumbong ang magaling niyang nobyo. Hanggat maaari ay ayaw niyang magkwento sa nanay niya. Hindi na dapat nito problemahin ang problema nila dahil ayaw niya na itong pinag-aalala. Nagsumbong sa si Tim? Tanong niya at inilapag ang mga hinanda niyang pagkain sa hapag. Kailanman ay hindi siya nakarating ng pagtulong sa kanyang ina tungkol sa pagpasok niya sa isang relasyon. Parating itong sinasabi na kung saan siya masaya ay doon ito. Kaya kahit may pagdadalawang isip siya noon, ay hinayaan niyang makapasok si Timothy sa buhay niya. Nagpunta siya dito kagabi. Akala ko ay magkasama kayong dalawa. Sinabi niyang nag-away daw kayo. Pakiramdam niya daw ay may ibang lalaki ang kinakatagpo mo. Kaya ganoon na lamang ang panlalamig mo sa kanya. Ganoon na ba talaga kakitid ang ulo ni Timothy para pag-isipan at siraan siya sa sarili niyang ina? Pinapalala nito ng husto ang sitwasyon at tumatulon sa kung ano-anong konklusyon. Oo, at madali ito makaintindi noon ng mga bagay-bagay pero hindi na ngayon. Sinabi niya po yon. Siya lang naman ang nag-iisip ng ganyan. Simula nang yayain niya akong makapagkasal at hindi ako pumayag, nag-iba ng ugaling niya. Hindi niya naiwasang sabihin pa ang pinagmula ng problema sa labis na inis. Nako, habang maaga pa, ayusin niyo na ang alitan ninyo. Malumanay na payo nito. Hindi ko na alam, Nay, kung maayos pa ba. Pinag-iisipan ko ng mabuti kung mag-work pa ba ang relasyon namin. Wala naman akong magagawa kung yan ang desisyon mo. Bago siya pumasok sa opisina ay pinakain niya muna si Mateo. Bumuntong hininga na lamang siya na makita si Timothy sa labas ng gate nila at mukhang tanga na naghihintay sa kanya. Halatang wala pa itong tulog dahil sa laki ng eye bags. Anong ginagawa mo rito? Malaasido niyang tanong nang makalapit dito. Sumakay ka. Mag-usap tayo. Mariin itong sagot. Seryoso ang tingin at halatang wala sa mood. Alam niyang mag-aaway na naman sila kaya pumasok na lamang ito. Sumakay ka, sabi. Hinawakan ni Tim ang mahigpit ang braso niya at marahas na pinapasok sa sasakyan. Ano ba, Tim? Sigaw niya dahil hindi niya nagustuhan at nasaktan siya sa pwersahang ginawa nito. Pumasok agad ito sa driver's seat at kaagad pinaandar ang sasakyan. Nang dumating sila sa kumpanya kung saan sila parehas nagtatrabaho, ay mabilis siyang lumabas ng sasakyan at akmang papasok sa lobby nang pigilan siya ng nobyo. Sino yung lalaki nagkadit sa'yo kagabi? Yun ba ang lalaki mo? Galit na galit itong tanong. Ibig sabihin, nakita sila ni Tim kagabi, pero kahit na, wala naman silang masamang ginagawa. Ano, hindi ka makasagot kasi nahuli kita? Wala namang namamagitan sa amin ng tao. Mahiya ka nga naman sa pinabibintang mo. Nagtitinginan na sa kanila ang mga empleyado ng kumpanya dahil sa pag-aaway nila. Magaling ba sa kama? Kaya pinatulan mo? Nanlaki ang mga mata niya dahil sa mga salitang hindi nito pinag-iisipan. Napasinghap ang mga kanakarinig at nang tingnan niya ang mga ito, ay mabilis nang nagsiiwas ng tingin. Sa panginginig dahil sobrang galit ay malakas itong sinampal. Nagmura ng nobyo at galit siyang tinignan. Kung yan ang iniisip mo, maghiwalay na tayo. Pagod na ako sa ugali mo. Matapang at mangayak-ngyak niyang sabi at saktong itong tinalikuran. Sofia, I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Ikaw naman kasi Paninisi pa nito. Sinundan siya ni Tim at pilit na hinahawakan sa kamay, ngunit marahas siyang nagpupumiglas. Sofia, pinapatawag ka ni Sir Aaron sa office niya. ASAP. Nang mga oras na yon ay lifesaver talaga ang dating ni Darlene sa kanya. Hindi na siya sinundan pa ni Tim, ngunit nakiusap ang lalaki na hihintayin siya at kakausapin. Nang marating niya ang opisina ng kanilang boss ay 3 beses niyang kumatok
at nagpakilala bago pumasok. Sir, pinapatawag niyo raw po ako? Magalang niyang tanong at tumayo sa harap ng lamesa nito. Yes, take a seat. Tumayo si Aaron at minuwester sa kanya ang sofa. Sofia, I'm not going to beat around the bush. I'm sorry, but I have to fire you. Dire-diretsong sambi nito na nagpalaki ng kanyang mata. Po? Kung minamalas nga naman siya, oo, dumagdag pa talaga ito sa problema niya. But don't you worry, I will transfer you to another company. Mas malaki ang salary na matatanggap mo at mas maraming benefits na magugustuhan mo. Bakit niyo po ako ilipat, sir? Sa pagkakatanda ko ay wala naman po akong nagawa na mali ko. Kuryoso niyang tanong, ni hindi pa nga natatapos ang kontrata niya. Para rin sa'yo itong ginagawa ko, Sofia. Sumunod ka na lang. Sa Highland Enterprises ka ililipat. They are hiring a secretary. I'm sure you will fit in on the job. Tumango siya at hindi na nagtanong pa. Wala rin naman siya magagawa kahit tumanggi pa siya. Boss na niya ang kausap niya. Kailan po, sir? Ayos na rin siguro ang tanggapin niya ang offer para malayo kay Timothy. Nang sa ganun ay hindi na siya kulitin. Ngayong araw rin na ito. Agad-agad po? Yes, maganda ka na. Ipapahatid kita ngayon mismo sa driver ko. Sa bilis ng pangyayari ay nakita na lamang niya ang sariling nakatayo sa labas ng mataas at malawak na building ng Highland Enterprises. May sumulubong agad sa kanyang empleyado at sinamahan siya sa isang office. 3 katok ang ginawa ng babae bago binuksan ang pintuan. Ngumiti ito sa kanya at pinapasok na siya. Pagpasok niya ay nakita niya nakatilikod ang swivel chair. Tumikhing muna si Sofia bago nagsalita. Unting-unting humarap sa kanya ang CEO na siyang ikinilaglag ng panga niya. Nanlaki ang mga mata niya at tinakasan siya ng dugo. Akala niya ay hindi na niya ulit ito makikita. Ngunit dahil sa hindi inaasahang pangyayari, araw-araw na silang makikita ni Sebastian. Bakit? Paano? Utal-utal niyang tanong, hindi pa rin makapaniwala. Hindi dapat siya maghabol lang sa lalaki dahil iyon ang pangalawang kondisyon nito. Ngunit ano ito? Parang ito pa ang gumagawa ng paraan para magkalapit sila. I caught your boyfriend cheating on you. Break up with him. Malamig na wika ni Sebastian. Sinubukan niyang magsalita ngunit walang lumabas sa bibig niya. Paano nito nalaman na boyfriend niya lang si Timothy? Mas lalo siyang kinabahan dahil baka alam na din itong anak nila si Mateo. Nakapag-break na ako kanina. Pero anong sinasabi mong he cheated? Kunot noong tanong niya. Ngumisi ito at pinagsalikop ang mga kamay habang tinitidigan siya ng mariin. Good, then, well, nakapaglandian lang naman siya sa sekretary ko para malaman kung tama ba ang hinala niyang may relasyon tayong dalawa. Tumaas ang sangkilay nito. Ano? Hindi makapaniwala niyang tanong. Pumikit siya ng mariin. Ang magaling na lalaki. Ito pala ang may kabulustugan na ginagawa pero siya pa itong pinagbibintangan. Sorry sa ginawa niya. Hingi niya ng dispensya at bahagyang yumuko dahil sa hiya. Bakit ikaw ang nagsasorry? Hindi mo kasalanan. From now on, dito ka na sa akin magtatrabaho. Gusto kong ayusin ang mga bagay-bagay sa'yo. Remember what my 2 conditions are. Tumayo si Sebastian at lumapit sa kanya. Napaatras siya dahil sa sobrang lapit na mukha nila sa isa't isa. Napalunok siya nang bumulong ito sa kanyang tenga. You have my permission to fall in love with me. Ang sunod nitong ginawa ay nagpatigil sa kanyang paghinga dahil dilampin nito ng halik ang labi niya. Now that you're out of that shit relationship, I want to take back what's mine. Tinulak niya ito sa sobrang gulat, ngunit tumawa lang ito. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib at natatakot siyang marinig ito. I already fell for you when I first saw you. Ngunit matagal bago ko iyon na-realize. Every time I close my eyes, I remember you. I can clearly remember until now what we did on the night I took you.
Namula ang magkabilang pisngi ni Sofia sa sinabi ng binata dahil maging siya, malinaw pa rin sa alaala niya ang lahat. Don't worry, I'll wait for you until you're ready. Araw-araw ay sinasabihan siya ni Sebastian kumain ng lunch. Hindi naman siya makatanggi dahil maging siya ay gusto rin. Nagpupunit itong ihatid sundo siya na sinasang-ayunin naman siya para hindi sila magkita ni Timothy. Palagi kasi ito nakaabang sa kanya at naghihintay sa pag-uwi niya. 2 buwan pa ang lumipas ay tumigil na rin si Timothy. Sinabi sa kanya ni Sebastian na may bago na ito at hindi niya inaasahan na ang sekretary nito ang karelasyon ng lalaki. Masaya siya para dito, lalo na't alam niyang masaya ang magulang ng lalaki para sa dalawa, lalo na't nabuntis si Timothy ang babae. Samantalang si Sebastian naman ay nanliligaw na rin sa kanya. Choosy pa naman siya, mahal niya naman talaga yung tao. Si Dayan ay masayang-masaya para sa kanya at pinipilit siyang sagutin na niya agad ang binata at sabihin na may anak silang dalawa. Ewan niya ba naman kung bakit hanggang ngayon ay hindi niya pa silin sinasabi. Biyernes ngayon at nagpaalam siya kay Sebastian na hindi muna papasok. Dahil plano naman niyang ipasyala si Mateo sa mall at bilhin ang mga gusto ng bata. Mama, want. Itinuro ng anak niya ang box sa malaking truck sa stall. Kinuha niya iyon at napunta kaagad sa counter nang wala na itong magustuhan bukod doon. Nasa tabi niya lang ito nang kalkalin niya ang pitaka sa loob ng kanyang bag. Nang mahanap ang pitaka ay nilabas niya iyon at tumukot ng pera pambayad. Thank you. Nakating niyang wika saka kinuha ang naka-paper bag na laruan. Binilingan niyang tingin si Mateo ngunit wala na ito sa tabi niya. Nagpanik siya agad at ninerbiyos nang hindi niya ito nakita. Mateo? Inilibot niya ang paningin nang hindi na ito makita ng kanyang mata, kumabog ang kanyang dibdib at pinuntahan ang bawat stall ng mga laruan sa pagbabaka sakaling nandun ito ngunit wala. Napaiyak na siya sa labis na takot at nag-alala. Ngunit pilit niyang kinakalma ang sarili. Nagtanong-tanong siya sa mga taong nakasulubong ngunit walang nakapansin sa bata. Lumabas siya sa store at mabilis na naglakad para hanapin ito. Para na siyang mababaliw sa kakahanap dahil hindi niya ito makita. Mateo! Sumigaw na siya sa pagbabaka sakaling marinig siya nito ngunit wala pa rin talaga. Mama! Lumingon siya sa kanyang likod at nakita itong hawak ng isang lalaki. Sunod-sunod na lumandas ang luha sa kanyang mga mata at tumakbo siya papunta sa anak. Niyakap niya ito na mahigpit sa sobrang pag-aalala. Kinarga niya ito nang gumaan ang pakiramdam niya at magpapasalamat sana siya sa lalaki nang makita niya ang mukha nito. Sebastian? Gulat na gulat ng wika. Sebastian? Diba mama, name papa ko? Sabit ni Mateo. Nanlamig ang buong katawan at natigilan. Hindi na niya mabasa kung ano ang iniisip ngayon ng lalaki dahil napakalamig ng tingin nito sa kanya. Nahalata na ba nito? Akala ko ba nasa urgent meeting ka? So, I was right. He's not the son of the jerk. Wika nito sa kanya, nagtaas ang kilay. Wala naman akong sinasabing anak ni Tim. Halos hindi na siya makatingin sa mga mata ng lalaki dahil binalot na siya ng konsensya. Then who? Kaninong anak siya, Sofia? Tanong nito na parang alam na ng kasagutan. Mag-usap tayo. Nagdag pa ni Sebastian at kinuha si Mateo sa kanya at hiniwakan ang kamay niya para makalabas ng mall. Sumakay sila ni Mateo ng kotse ng binata, ngunit wala pa rin nagsasalita sa kanilang dalawa. Tanging si Mateo lang ang panay salita kaya kahit paano ay nabawasan ang awkwardness sa pagalitan nila. Huminto sila sa kanilang bahay. Bumaba si Sebastian at pinabuksan sila ng pintuan ng sasakyan. Kabadong naglakad papasok si Sofia sa loob ng kanilang bahay habang nakasunod sa kanyang likod si Sebastian karga ang anak nila. Nakauwi na ba kayo kaagad? Natigilan ang kanyang ina nang makita si Sebastian.
Hindi naman na siya kailangan magpaliwanag pa sa nanay niya dahil alam na nito ang buong katotohanan. Magandang umaga, iho. Bati ng ginang sa binata. Ngumiti si Sebastian at bumatiin pabalik kahit nahalatang wala ito sa mood. Halika apo, maglaro muna tayo. Kakausapin lang ni mama si papa. Yaya ng nanay niya kay Mateo na agad namang sinunod ng bata. Naiwan sila ni Sebastian sa sala. Walang may lakas ang loob magsalita. So, he's my son. Panimula nitong tanong. Tumango siya at umiwas ng tingin. Sagutin mo nga ako ng maayos, Sofia. Mariin itong sambit. Oo, anak mo si Mateo. Ngayon ay matapang na niya itong tinignan. Then, wala ka nang kawala. Magpapakasal ka sa akin sa lalong madaling panahon. Tutol ka man o hindi. Next week is enough to prepare for the wedding. Ha? Gulantang niyang sambit. I'm not going to repeat myself. Narinig mo ako and that's final. Kahit ano pang dahilan mo ay dapat sinabi mo sa akin ng totoo. I know nagsabi ako ng 2 kondisyon na hindi ka dapat ginawa. I'm sorry. Pero sana naman nagsabi ka ng totoo noong nililigawan na kita. Puno ng hinanakit ang panghihinayang nitong sambit. Sorry. Babawi ako sa'yo. Nahihiya niyang wika. Mahal kita at hindi ko hahayaang mawala ka pa. Sinserong sambit ni Sebastian at hinilikan siya sa noo bago niyakap ng mahigpit. Mahal din kita. Huminga siya ng malalim at niyakap ito pabalik. Magaan na ngayon ang pakiramdam niya dahil sa pag-uusap ng dalawa. Ngayon, nalinawan na sila sa lahat. Handa na siyang harapin ang buhay kasama ang binata. Anumang pagsubok pa ang haharapin nilang dalawa. Alam niyang malalampasan nila ito dahil sa dami ng pinagdaanan nila ay pinagtagumpayan nilang magkasama.